Before taman ko sa pulong sa Dios, ipikay mong tapan din na nalipay kong dako kay ikaw, Aliyah. Amen! Atong abrihon atong mga Bible in Proverbs 27, verse 17. Proverbs 27, verse 17. Katong mga nasa gawas, napamatay mga bakanti na bangko sa sulod. Kung katong naa sa pikas nga room, pwede magpalinta diri sa tubangan para magka-ay-to-ay ta sa pagpangalan ko sa pulong sa Ginoo. Katong nasa pikas kwarto, alim sa kung galit sa ila na diri ta sa tubangan tanan. Sulod ta, diri ta na pa may mga available na bangko. Ganita sa sulod. Siya, ganita. Para magkabanta, ay tuay ta ninyo. Tinatay-claim, mag-beer, ini. Ganita sa tubangan. Okay, ito yung open na itong mga Bible in Proverbs 27 verse 17, Panaltihon 27 verse 17. Ang tulong sa Diyos na Ingon nga ang puthaw, mahait sa puthaw, mauusap ang tao, mahait sa iyang isip ka tao. Ang tao makakaon, gikan sa laing tao, sa mga puthaw, mahait, pinaagi sa puthaw. Dalay ko ng pulong sa Diyos. Father, thank you Lord sa iyong word. Salamat sa iyong pag-bless ani. Salamat Lord na dili mo ako makita, madugo kundi ikaw, Father. Give us a heart, Lord, na teachable. Lord, salamat Lord na tabunan ko nimo sa imong cross, Father God. Salamat Lord sa pagpuno sa mga butang wala na ko naanggap. And salamat sa Ginoong Diyos sa mga sa pag-ihoy ka na ako sa pagsulit sa mga butang na dili nimo buot ipasulit kay Ginoo. Salamat sa pagpanalangin sa mga tagusalon pinagi sa imong tulong. In Jesus' name, Amen. Sharpener ka. Hindi lang tapat. Sharpener ka. Sharpener ka. Sana sharpener sa mga elementary na rin. Tahal. Haitay. Amen. Haitay ta sa uban. Amen. God uses you to sharpen me or other people. Amen. Masaya makaingon ta, wala tayo pulos sa nga kalibutan, wala lang tag, unsa lang. Because kakakita na to atong mga failure sa kinabuhi. But nining kabuntagon igsuon, consider yourself as a sharpener. Tahal ka, ani nga kalibutan. God uses you na mahimo kang tahal para sa uban. Katong mga nahabol na sa gugma, nahabol na sa pailog, nahabol na sa kalipay, nahabol na sa paglaom ani nga kalibutan. Ikaw o ako igsuon ang gamiton sa Dios na mahimong sharpener, mahimong tahal sa ilang mga kinabuhi. Amen. We are blessed nga gagamiton ta sa Dios para sa uban. Dili ta panira sa uban. Dili ta kabugaton sa uban. Dili ta trouble sa uban. Dili ta perwisyo sa uban. Dili ta useless sa uban. Amen. Sa pamilya, sa kaminyuon, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, dili ta useless igsoon, pag aduna tay kapusnanan. Amen. Nini kabuntagon, ingon ang pulong sa Dios, ingon nga ang puthaw, mahait sa puthaw, mausap ang tao, mahait sa iyang isip ka tao. Amen. Nagagamit ang Ginoo sa mga tao aron tigunon ta, dasigon ta, i-correct ta, i-challenge ta, o baguhon ta into what God wants us to be. So, Amen. Natay kapusnanan. Kung dili lang kay kita lang na mga tao ang giluwas sa Dios na matarong na by faith, but bisan gani itong mga taong gautan, pwede gamiton sa Dios na mahimong sharpener sa atong kinabuhi. And this verse igsuon give us encouragement na natay kapusnanan ani nga kalibutan. We have purpose. Amen. Hindi mo tapad naman kay purpose. Tahal ka para sa uban. Natay purpose igsuon. Wala ta na tao ani kalibutan na for nothing, but natay purpose, nay kapuslanan ang atong kinabuhi. This verse also humbles us down na magkinahanglan po ta sa uban. Amen.
Usahay ma-misinterpret nato ang ubang tao na abi nato kanang trouble sila sa tong kinabuhi. But kini nga verse reminds us igsuon and humbles us nga di kinahanglan nato ang uban kung wala tay mahimo kung wala ang uban. Amen. Usahay mo pag maka-encounter ng tao na dili uyon sa atua or dili uyon sa atuang pagbati, makaingon ta na nganong naan ni siya na tao sa atong kinabuhi, nganong naapod ta ani ng mga tao sa atong kinabuhi. But igsuon ini kabuntagon, God reminds us na dili masayop si Lord whatever people na mag-encounter nato sa atong kinabuhi karon. Bisan kinsa man ang tao nga nasa atong kinabuhi karon, bisan makakaingon ta na wala nato nag-expect, wala nato nag-pray sa atong kinabuhi na moabot na sila ng mga tao sa atong kinabuhi. But adunay purpose si Lord kung nganong naa na siya sa imong kinabuhi karon. Naaman na sa trabahoan, naaman na sa imong pamilya, naaman na sa imong kamilyuon, or naaman na sa imong pag-eskwela, o asa man nga bahin sa imong kinabuhi. God uses people para sa adunay specific na katulungan igsoon. Why God uses other people? Number one, igsoon, God uses people to teach us. Amen. God is our teacher. And He cannot directly teach us nga face-to-face kinigsuon, but gamiton niya ang pulong sa Dios and labaw sa tanan adunay mga tao na iyang gagamiton para tudluan ta. Hindi mo ko galingon. Kining tao nga nagpanibot sa ako karon, gigamit ni Ginoo para tudluan ko. Aduna pagay itudlo ang Ginoo nato. Amen. Napagid siya ginatudlo sa ato. Usay makaingon ta na, wala naman ko nagkinahanglan nimo. Wala na ko nagkinahanglan niya. Kinaan naman ko'y kuan. Na naman ko'y ginikanan, na naman ko'y kuan. Wala na ko nagkinahanglan niya. But, nini kabutagon igsuon, God uses people to teach us. Meaning, napagay ginatudlo ang Ginoo sa itong kinabuhi. I remember one time, nag-meeting mi sa mga pastors, na isa ka pastor na lahi siya og religion. So, kay Amesla sa Agulman, ningan siya nga, ilisan daw namo ang material sa among counseling sa mga ninyo, kay mag-counsel man may sa mga magpakasal diya sa munisipyo. Pailistan daw niya kay katulong mga butang ang ginatudlo na daw kasagaran sa mga kauban. Ginatudlo na daw to sa magkalaiyang simbahan. Pero ang isang pastor nagingon na kanang pastor sa itong kinabuhi, bisan pag usahay ginabalik na ang mga lesson, pero napagi mga butang nga ginatudlo ang Ginoo sa atin. Amen. Napagi mga butang na gitudlo na ni mama, pero napagi ito'y matunan sa atong auntie, sa atong angkol, sa atong lula, lulo, silingan, or higala, igsoon. Amen. Hindi ta makaingon na, ay nakagsuryahin na ay natudluan naman ko na sa akong kuwan. Pero igsuon, aduna pa kita yung mga butang na ginatudlo ang Ginoo nato pinaagi sa lain na tao sa itong kinabuhi. Amen. And ingasayngon nga in that way may igsuon, mahimo tang manginahanglan sa tao. Dili ta mahimong close sa ubang tao, but mahimo tang open nga na kanina because kabalutan na may purpose si Lord sa matag tao sa atong kinabuhi. Amen. God uses people to teach us. Iman pa sa 2 Timothy 2 verse 2, ug ang mga butang nga imong nadungog, gikan kanako sa daghang mga saksi, itugyan kini sa mga kasaligan ng mga tao nga makahipalusab sa pagtudlo sa uban. Ano na yung mga butang nga gitudlo sa ato na angay nato itudlo pud sa uban. Amen. As a sharpener igsuon, gisamunan pa sa Dios na kung unsay atong natun-an sulod sa church, unsay atong natun-an sulod sa atong pamilya, sa atong leader, pastor, na ato po nang itudlog sa uban. As a sharpener, we are teacher igsuon sa mga butang ang itudlo sa Dios sa matag sa kanata. Dili kina wala ta gitudluan na may sa church na higumaon ang atong isig ka Kristohanon na taman lang sa simbahan. Pag sangunan pa, ginatudluan ta sa Diyos sa sharpener na bisan sa gawas ato nang itudlo sa ilaha. Na ang Diyos, nahiguman ato, na kinanglan pa, magpakita kaayo sa pangisig ka tao because mo na ang gihimo sa Diyos sa matagusa ka na to. Ngun pag itudluan ta sa Diyos, gihigugma ta sa Diyos aron higugmaon ng uban o aron tudluan po ng uban. Amen. Ang
Ang atong kabaguhan is proseso. Amen. Process siya. Dagan kay way si Lord para tudluan ta. Dili lang pinaagi sa gina-advise ni mama, ni papa, or sa atong mga ginikanan sa atong. Bisan ang atong mga kauban sa trabaho, mga kaila, mga higala, igsoon, pwede gamiton sa Dios para iproseso ang atong kabaguhan. Amen. Jesus is our teacher. Mugamit siya tao aron tudluan ta igsoon. Sometimes may mga situations sa atong kinabuhi nga adunay mga tao nga abot sa atong kinabuhi. Sometimes i-bless ta, usahay insultuhon ta, usahay pasakitan ta, usahay litbungan ta, or usahay biyaan ta para tudluan ta igsoon. Amen. Adunay mga tao na gamiton ng Dios para mahimong teacher sa atong kinabuhi. Makayon ta nga kanang nagdumot jud ta ning mga tawhana nga nagapasakit sa ato, maglagot ta ning mga tao na kung nasa situation sa mga relationship ug gibiyaan ka batigsuon kung atong pamalantungan pagmaayo na adunay mga tao na gamito ng Ginoo para tudluan ta so dili ta makabatik pagdumot sa atong isikataw atong makita masabtan na naadi ay gibuhat ang Dios sa atong kinabuhi. Sa samo pang prayer meeting gapon ni Melody, sige na mong istorya-istorya, na-share niya sa ako ang life ni Joseph na mabless daw siya sa kinabuhi ni Joseph na lain-lain ang situation ng mga tao ang gamit sa Ginoo sa kinabuhi para mundahon siya, para purmahon siya, para tutuan siya. Amen. Kato si Potiphar, katong iyang mga kauban sa priso, iyang igsuon. Di ba? Gigamit sila sa Dios na kanang gisalikwoy siya, gibihar siya, niabot sa punto na kanang gi-accuse siya, hangtod sa niabot sa situation sa kinabuhi na napoy tao na gigamit sa Ginoo na i-bless siya or i-elevate siya. So doon ay mga tao sa itong kinabuhi na gamiton sa Dios sa purpose na tudluan tayo. So, and kung masabtan na ito pag-ayo na kana ng mga tao, gigamit ng sa Dios tungkol sa purpose na gusto na i-deliver sa matagusan na ito kung kinabuhi, hindi ta makabatik pagdungos nga ng kanila. Amen. Na usahay makaingon ta, hindi na ito masabtan, hindi na ito matugkad, hindi ta may mag-sold out sa purpose ni Lord. Ganun, pa-encounter na niya ng tao sa itong kinabuhi. Usahay makabatik tagkalagot, makadumot ta. Tungkol kayo nakabasipala sila sa atong kung atong pamalantungan pag may pulong sa decision, may purpose kung anong niabot ng sila sa atong kinabuhi. Maybe dili sila magpabilin para lang ta kasakitan, para lang ta biyaan, or para lang ta tudluan. Sa kung unsa man ang gusto sa Dios niya tudlo sa matagusan nato sa kinabuhi. Not just passing people, but labaw sa tanan, spiritual leaders. Usay makayunta, makairita man ang mga ginikanan na sigtudlo sa mga maayo. Usay makairita atong pastor, atong mentor, atong leaders. Kanunay tang ginagiyahan, ginatudluan, ginapahinumduman, ginapadlong, patigsuon, ginagamit na sila sa Ginoo para lang tudluan ta. Amen. Nasa ingon igsuon, matuman ang purpose ni Lord sa tagsatagsa nato ang kinabuhi. Pinaagi ani igsuon, i-embrace nato ang mga tao sa atong kinabuhi. Amen. Na dili ta magbati kalagot nga na kanila. Ikaduha, why God uses people sa itong kinabuhi to correct us igsuon. Our God is the God of correction. Amen. Kaya kung dili pa siya mogamit ng tao, pasakdan ta niya igsuon. In Galatians 6 verse 1, nga diri son, kung adunay usa nga madakpan sa sala kamo nga espirituhanon nagpanumbalik kaniya uban sa kaluoy apan bantay ang inyong kaugalingon dili usab kamo matintay. Usahay magpadala ang Dios sa tao to correct us. May mga tao nga kanang usahay dili makakita sa unsay sayop nato pero naging tao nga gamiton ng Ginoo na makakita sa sayop nato. Amen. Na sometimes kung dili ta mopasa sa iyong pulong, mangita giguway si Lord na gamiton ng tao para i-correct ta. Di man kagbasag sa pulong. Tao na lang usaya gamiton, no? Situation na lang usaya gamiton para lang i-correct ta. So, because our God is the God of discipline. So, nahigugma siya nato, munang disiplina ta niya, ginakorek ta niya, kung unsa man ang mga butang iyang kakabantayan sa itong kinabuhi usahay. Usahay, i-allow niya na bisan sakit, mabadlungan ta.
ka. Because gusto niya i-correcta igsoon. Magpadala siya mga tao na dili man na sa pagpamadlong nato. Na dili man nuko sa pagsulti sa ato. Because gusto sa Dios nga tudluan ta igsoon. Kung namay ga-correct sa imo karon, ayun na i-misinterpret igsoon. Because sometimes nagamito na ni Lord para makorekta. E na ay mga butang nga si Lord lang ang pakakita na sayop tayo igsoon. Na usay makayunta na sakto na ta at naging ay mga butang nga sayop tayo igsoon. Maabi na itong okay ra ni, abi na itong sakto ra ni. But sometimes God uses people, situations, atong kinabuhi experiences para lang i-correcta because siya nga atong amahan, Diyos siya nga madisiplina igsoon. Kung i-correct man ta karon sa mga kalisod, sa utang, isa ng utang, ginakonsider na ako na sharpener sa itong kinabuhi. Kaya itong correct sa itong kinabuhi igsoon. Na i-allow nila na sahay sa itong kinabuhi ang mga di maayo nga sitwasyon, desisyon para i-correcta sa atong mga mali. Amen. Mga higala, ginikanan, pamilya, igsoon, kauban sa trabaho. Abi na to, gaturang lang mga spiritual leaders lang ang kaya gamiton sa Ginoo to correct us. Patusakay na yung mga temptation na mabot sa itong kinabuhi para i-correct tayo. So, amen. Ikatulo, God uses people to encourage us. Our God is the God of encouragement. Amen. Kabalo si Lord na maluya kita. Anay mapanahon na mamutan kita kadasi. 1 Thessalonians 5:11 busa, magdinasigay kamo o magmikunay sa usag-usa sama sa inyong ginabuhat. Ang Diyos gagamit og tao para lang i-encourage tayo soon. Now, usahay piling na to, kusga na ta, nasig na ta, okay na ta. But na rin mga panahon ng soon, magamiton ng mga tao to encourage us. Kanang atong mga testimony sa kinabuhi, pili na to angay pakahilom. So, uban pang nang gibarog ka ganina, diba? Na-encourage ta, napukaw ta, nalikod ta because of their testimonies igsuon. So, kung unsa man ang testimony na gusto nimo or na-experience nimo nga kaayo sa Dios, ayaw gid panuko og share sa uban because we are sharpeners. Kita maoy ginagamit sa Dios atong experiences magbalan nagkadasig kadto sa uban. Yun si Lord. Ayaw undanga ang inyong mga panagtigom, mga pagdinasigay. Kaysa ingon nga ang uban makashare sa ilang testimony suol, maghatag nag encouragement sa matag usa ka nato. Ayaw pagpakahilom. Whatever victory nga imong na-receive, goodness ni Lord nga imong nasinati sa mga kinabuhi. Nanay purpose kung ano na-experience na nimo. Hapit ka na kuan. Gibless ka ni Lord. Pinadunay mga experiences imong kinabuhi nga makaingon ka na si Lord kinto ang namuhat. Ayaw pagpakahilom igsoon. Tigay mong tapad. Whatever testimonies imong kinabuhi karon, ayaw pagpakahilom because we are sharpeners sa uban. Dagan kay dili kadasig, kay dagan man pud dili madadasig. Amen. Diba katong i-share pa ni Bishop na madadasig ta, encourager ta igsoon. Kanang simple na to nag-love God bless. Simple na to na padayon lang. May encouragement sa uban, nako na og kahimuan, gahom sa matag usa igsoon. Ikaapat, God uses people to challenge us to grow. God wants us to grow. Amen. Siya man atong punuan. Dili man gid na siya malarag ng pagkapunuan. Di man gid na siya matumba, manlaya. Dili gid na siya dili siya matigulang na pagkapunuan sa atong kinabuhi. Bisan unsa pa man ang situation sa atong kinabuhi, God wants us to grow. Gusto sa Dios mamunga ta. Adunay mga tao nga gamiton ng Dios para mo-grow ta. Kanang mga tao nga gatudlo sa ato ginikanan, pastors, leaders, mentors, so God uses people para i-pruning ta. Kanang bitong magtahal ta. Diba? Kung imagine imong kamot, panitan. Sakit ba yan, diba? Meaning, igsuon diya sa itong pagtahal, diya sa itong pag-sharpen, igsuon, or sa pag-sharpen sa ato, naginay mga kasakitan. Naginay mga offenses. Sakit, usahay. But ang nakanindot igsuon, it leads us sa kaayuhan, pagtubo, growth sa matag-usan nato nga kinabuhi. Mugamit ang Ginoo og tao aron lang pagawas sa atong comfort zone.
Say, ma-misinterpret na natin igsoon. Na may mga tao sa itong kinabuhi na ginahait ang atong pailog, ginakuha, ginatest ang atong pasensya, atong gugma. Diba, ito ang kalinaw, ginatest ang atong kasing-kasing igsoon because may purpose si Lord para ipatubo ta, ipag-grow ta, aron mamunga ta because God expect fruit sa matag sa kanato. Amen. Nagalaom ang Diyos nga naatay bunga. Na dili lang mutubo, but mamunga igsoon. Hindi na ito na mahimo in our own pamaagi igsoon. Diba ako sa katanong, kung ato lang ng pasagdan, hindi ginamutubo, pat munay mag-atiman ana, nay mag-pruning ana igsoon, indot kaayo ang growth na may tabo niya na. Amen. We need other people. Ikinahanglan na to ang uban. Ikinahanglan na to ang uban tao for us to grow sa atong mga tagsa-tagsa kakinayan. Ganong bugay na mga Christian sa wala gyapon ta ni grow because giunsa nato pag-consider ang mga tao sa atong kinabuhi. Ato pang i-considerar matag pagdasik nga ginatudlo sa ato or bisan ganing tingalig mga shared posts or mga best verse na gina-share sa ato sa group chat, sa itong mga kaigsuunan, dili man lang ganin nato basahon, dili man lang ganin nato i-react, or dili man lang ganin ta mamalando. And kung unsa atong kahimtang karon, it reflects kung giunsa nato pag-consider ang mga gigamit sa Dios ng mga tao sa atong kinabuhi. Adunay pruning sa kinabuhi. Amen. Kuan kita, hinluan kita, i-purify kita for us to grow mga soul. And sometimes, dili maayo ang situation na i-allow ni Lord para iyan ang ma-accomplish sa itong kinabuhi. Si Joseph, wala siya nakabaton sa heart na humble, heart na galukbang sa iyang kagahapon kung wala siya nakasinati o nagkalain-lain dili maayo nga situation sa iyang kinabuhi. Amen. I-treasure na to whatever good or bad situation sa atong kinabuhi because naay itudlo o gibuhat ang Dios sa atong kinabuhi. Ikalima igsuon, God uses people to transform our character. Adun na lang gitay mga kinaiyahan. Naandan, nasunod, napanunod na kinayahan, na-acquire nga kinahiyahan sa ginikanan. But it doesn't mean na maayo na tanan. Subject ka punta kanunay sa sanctification ni Lord, sa process sa kapag-uhan ni Lord. And God is our God of transformation. Amen. Walay lain makapabago na to si Lord Dragon. Ingat pa sa 1 Corinthians, di ba? Tanan na hiusa ni Christ, mabago. And walay gilain na makapabago na to si Lord Dragon. And sometimes, God uses other people sa atong kinabuhi for us na mabago ta. Nakana ng mga tao na i-purpose na nag-ialaw nila. Proverbs 27 verse 6, matino uron ang mga samad sa usa ka higala, apan ang mga halok sa kaaway, buhat sa limbog. Ngun padayon na usahay daw, maka-open ang mga encouragement and advices sa atong mga higala. Pero yan ang gibuhat kung kay gugma sila ka nato. And sometimes lang is ilahi na sa kaaway, misinterpret na sa kaaway igsoon. God uses other people para i-transform atong kinayahan igsoon. Usahay, i-test atong pagtuo, atong gugma, atong faithfulness. Ba nag-asawa, i-test ang imong loyalty, pinaagi sa laing tao. Sometimes, kinikanan, gamiton ang mga lain-lain na situation para i-test ang imuhang mga anak. And usahay po sa itong personal na kinabuhi igsoon. Na naay mga i-allow si Lord na i-encounter sa ato ng mga tao sa kadalanan. Sometimes, may mga i-encounter ng mga tao na kanang itong makapahurot kin sa itong pailog. Mga anak at mga merkado, magsakay ta. Ito lang kaisa na nagsakay ko sa multicab na kanang itong sugid kay padagan sa driver. Kanang itong pag makakuha na kay ka ba, kanang sa imong pagkatawhano na mahadlok na ikaw kay tuluro mo nagsakay niya, lupad-lupad dito ang multicab, makareact gid ka tawhano nga reaction. But na-remind ko igsuwan na
Ato na tayo na subong, gigil ko sa driver ni Kuya, di pa gid ko gusto magsakay ni mo. Pagka naog na ko ni Kuya, bisan pagka pinata makita, di ko magsakay ni mo. Kaya naulit di ko sa iya. Matigsoon, dato na tayo na naparemindan ko nga kanang God is, ang Diyos gid kay dili masukanon. Ang Diyos dili daling masuko. Kaya na-remind tayo so na sometimes may mga tao nga gamito ng Ginoo for us nga i-transform atong character para kaiton atong pasensya mapahinumduman ta na ang atong Ginoo is mapailubo. Na sometimes gamiton ng nanyang nga tao para kaiton ang atong pailog, ang atong pasensya may soul. Amen. Ma-remind ta kung kinsa atong buhi na Dios nga atong gisunod na mahimo natong panagingnan sa atong kinabuhi. Ikaw migsuon, God uses even evil people to mold us. Ang Diyos mo gamit o bisan mga dautan ng tao. Kung ma-remember ta ni Job, kasi nag-test niya ha. Ang yawa, di ba? God even uses evil people to mold us igsuon. Bisan dili na Christian na tao, pwede na gamiton sa Ginoo para moldahon ta. Para i-purify ta igsuon. Sometimes may mga tao nga may encounter nato na mahagit pa, na masuko ta, na makaingon ta na dili pareha sa ato because we are Christians. Na naa sa ato ang Spirit ni Lord. Na sa ila makaingon ta na wala sila'y konsensya, wala sila'y batasan, wala sila'y kanang dili maayo ang treatment ng ipakita sa ato. But sometimes ginagamit na sa Dios ng mga tao para bundahon pa igsuon. Mga tao ko'y kaluoy, mga tao nga lipungan, mga tao na lahi o pamakba, mga tao nga lahi o prinsipyo sa kinabuhi. Usahay, i-allow ni Lord na ma-encounter na nato para tudluan ka. Nalusahay bitaw makikita nga, nagikoy na ina, nakita nito na tao sa kuwano, itong driver sa kuwano, nakisakyan no. Nalusahay bitaw maka-encounter ta, but may purpose ni Lord sa mga tao nga ito ma-encounter. Amen. And even mga dautan nga mga pangitabo, mga trahedya sa kinabuhi, palatian, kalisod, kawan-on, or bisan unsa nga mga trouble nga masinati sa itong kinabuhi, sometimes ginaalaw na ni Lord para lang tudluan ka. Na katong ma-share na ako itong experiences na, sa akong manghod nga ako pa mismo ang nangayo pasensya sa iyang na sadaan dito sa taga-butuan na rato siya na nag-comment siya dito niya na naingnan niya bubok. And ang pakasuhan nung ta siya kanang level nung ta siya kasi namo siya i-settlement na na-learn at least man lang sa iyang experience may so ipasaylo doon siya pero naay lesson magitudlo sa iya na dili kita angay mag-comment diya sa Facebook, dili kita angay mag-react sa mga butang na wala tayo kalabutan. So inana ang mga situation example igsuon na tudluan ta sa mga butang na dili di ay angayan nato himuha. Na naging mga sitwasyon na yung mga experiences na atong maagian sa atong kinabuhi na makaingon pa na i-correct ta because gusto sa Dios na moldahon pa, tulungan pa. Amen. Nausahay, kana na tao, gamito na sa Dios. Kana nga experiences, kana nga failure, kana nga kasinatian, i-allow na ni Lord sa itong kinabuhi. Dili para i-down ta, para mahimo tang gamay sa atong pananaw, sa itong kaugalingan na bukok ta, na failure ta. But sometimes, allow na ni Lord sa itong kinabuhi para makatulong ka. Para masayod ta, matudluan ta. Kaya pa dili na kita makabalo kung di ta tudluan. Amen. Sa Proverbs pa, di ba karon? Kung dili ta tudluan, dili kita makahibalo. And sometimes, gamito na ni Lord sa itong kinabuhi. Example sa Bible, igsoon si Joseph. Ang niya may igsoon, nagselos, gibagigya siya. Ang ilang mga dautan na plano gigamit sa Diyos aron si Jose mahimong leader sa dito. Sometimes, God uses our family para lang moldahon ka. Dili lang atong mga tao sa gawas, but sometimes ato ra pong pamilya ang gamiton igsuon. In Genesis 50 verse 20, apan kamo naghunahuna sa dautan, bato kanako, apan ang Dios naghunahuna niini alang sa atong kaayuhan. Usahay daw, i-interpret na to atong mga situation sa kinabuhi nga dautan.
Ganun gialaw ni mo ni Lord. Ganun mahitabo ni sa ako, Ginoo. Ganun mahusan ko, anong magkautang-utang ko, anong magkakuan-kuan ko. But sometimes, gialaw ni Lord na ma-undergo na to ng situation para makatuwad pa. Amen. Para tudluan tayo suol. Si David and Saul, diba? Sa mga panahon, nag-persecute si David kang Saul. O sa'yo, makita ko, wala man diretsyon, gibutang si David nga mahimong hari. Diretsyon na nag-ibig diya si Saul. But gialaw to ni Lord because giandam niya ang nasingkasin ni David. Sa ito mga kinabuhig Saul, hindi na diretsyon na muabot sa ito mga panalangin, na muabot sa ito ang mga posisyon, ang mga obligation, because naa pa siya gibuhat sa itong kinabuhi. Muagi pa kita, kinanglan pa kita magpailo, kinanglan pa mag-overtime, mag-cookie, para i-elevate tas Ginoo sa mga butang na mahimot ang kapiyalan. Amen! Nasay, muagi kita na baklay ta, muagi kita na kinanglan na mamasahe ta, magbiyahe-biyahe ta, muagi kita kautang-utang kita, para lang i-deliver ni Lord ang iyang purpose to mold our heart na mahimot ang andam sa kung sa man ang gipiyal ni Lord sa unahan sa pagkinabuhi. Joseph, wala na himong diretsyon na nahimong governor dito sa Egypto. Nag-agi pa siya, grabe na process sa iyang kinabuhi. Dagan pa yung mga tao gigamit suot, si Potiphar, katong mga naspresuhan. Daghan pa kayo gigamit. Sa itong kinabuhi, so daghan pa kayo tao na gamito ng Ginoo para lang mundahon ta, para lang purmahon ta, para lang i-purify ta, at damon ta para sa kung sa man ang giandam ni Lord sa unahan sa itong kinabuhi. Whatever people nga itong may encounter, atong siya, atong i-consider na kabahin sa process ni Lord sa atong mga kinabuhi. Sayop man ang mga tao, dili man siya sakto na tao, dili man good influence na tao, but sometimes gamito na ni Lord para i-deliver yung purpose sa atong kinabuhi. Dili para tutan sila. Because naman yung mga kasabihan na daw ko na yung mga tao na muabot sa itong kinabuhi para tutan. Nasa yung mga tao muabot sa itong kinabuhi para igugmaon. Patikot si Lord, love other people as you love me. Diba, love your enemy. Mo, siguro na, no? Ginaingon ni Lord. Because kana na mga tao is ginagamit lagi ni Lord para i-deliver yung purpose sa itong pagsatag sa kinabuhi. Kay Saul, wala diretsyon dayon nga nahimo si David na king. But iya pang ipaagi nga gitugis siya ni Saul para ang damon ng kasangkasing ni David Saul. Si Job, nag-agi pa siya pagsulay. Kitang tanan lain-lain ang testing sa pagkinabuhi. Lain-lain ang pagmulda ni Lord sa itong kinabuhi. Si Job, di ba, ang pagsulay, nawala sa iya tanan, gikuha sa iya tanan. Maybe, muapot sa itong kinabuhi, nakwaon sa Ginoo ang tanan. Para lang i-purify ta, para lang andamon ta, muldahin ta, sa kung sa man ang gusto sa Diyos sa atin. Si Jesus, even si Jesus, nakaagi yung testing igsuon. Di ba? Giagi gihapon si Jesus ang testing. Anak na gani siya sa labing gamanan nga Diyos. Diba? Pag niagi siya testing, temptation sa iyong kinabuhi. Because our God is the God of testing. So, kasi ang ginalantaw ni Lord. Dili unsay atong naabot, dili unsay atong itsura, dili kung unsa kasinaw atong buhok, dili unsa kaputi atong tagway. But sa Bible igsuon, wala kay makita nga ginalantaw, gamatir sa mata sa Diyos, kasing-kasing dun sa tao. And sometimes, ginabunta niya atong heart more than sa pagpauswag sa atong soul. Kasi mga hindi man po hindi man ikaw kadato, Lord. Hindi man ikaw pagkadaog, Lord. Hindi man ikaw pagkamasar, Lord. Hindi man ikaw pagkatrabaho, Lord. Nga di man yun ko maplastar, Lord. Because God, wala pa siya nahuman sa pag-process atong kasing-kasing soul. Dili importante sa Ginoo kung unsa yung plastada karon. Kung nahimo pa kang mayor, or nahimo pa kang sapian, negosyante, ano yung kalibutan. But what matters to God is ang atong kasing-kasing. Unsa ta tubangan sa Ginoo. Manang sometimes na yung mga prayers and desires nato na dili nato diha dahil kakakabot because dili man kana ang focus ni Lord. Dili ang focus ni Lord ang mag-bless lang sa ato, but ang pagmulda sa atong kasing-kasing. Because our God is dako. Kaya niya himuon ang tanan. Bisan ka ng church na itong soul.
Nganong dili na lang nimo gihuman Lord. Nganong bimbing raman taman, nganong taman raman sa haligi Ginoo. Because napa siya gibuhat sa matagusan nato. Na sometimes dili ta diretso dayon. God is faithful to fulfill His promise sa matagusan nato. But sometimes dili dayon diha-diha because ginaandam niya atong kasing-kasing. Ginaproseso niya ang atong kasing-kasing. So, amen. Sharpener ta sa matagusan. And as a sharpener igsuon, para unta ma-sharpen ang uban, gamito na to itong pagka-sharpener. Dili ta magpakahilom. Sometimes, daghan mga tao ani kalibutan, wala pa naluwas, wala pa nabago, wala pa nahimong sila sa kung unsang gusto nila na mahimong sila. Imong anak, dili pa siya ang kahimong siya sa kung unsang gusto nimo nga mahimong siya because wala man nimo gi-perform ang imong pagka-sharpener sa ilaha. Sometimes, dili ang kahimong siya sa kung unsang gusto ni Lord na mahimong siya because ikaw nga tapad niya. You never done what's your part. Wala nimo gihimo sa imong part igsoon. Amen. Hindi kabuntagod as a sharpener sa uban, gamito nato atong kaugalingon. Himuon nato itong part igsoon na mahimong tang sharpener sa uban. Amen. Our testimonies atong kadasig sa pagkorek, pagbadlong, pagtudlo, gamito nato na nga walay kahadlong para mamulda ang uban igsoon. Maybe ikaw ra ang gihulat. Nabito tayo sa kaanak na siya lang ang nakabig sa ilang panimalay. Eh, ningon siya ni Pastor Joshua dito sa Pastor Jason. Ako naman na siya, di ba? Gibalik man ako nga sa iyang pag-apil-apil sa mga bootcamp, mga camp-camp, tanan yun sa activity sa church, nabagugid sa Ginoo yung kasing-kasing. Na-convert siya sa Christian. Iyang pamilya, gababag sa iya na magsimba siya. Iniabot ang time na ningon siya na usahay daw, kanabitaw, masuklan na niya iyang papa. Usahay daw, matubag na niya. Usahay daw, mag-away na sila. Pero simpag yapon siya. Pero sige siya, pray sa Ginoo, Lord, anong di magigabagong kasing-kasing sa akong papa? Na gusto gid na ako, unta na gid na madala gid siya. And sometimes, ay dili kakahita po nga kaka-change ang kinabuhi sa mga tao sa pagkinabuhi. Because dili pa po ay kahit nga kaka-change. Napapudi ay mga butang sa pagkinabuhi nga kinanglan pa po ay nato baguhon para sila mabago. And usahay, dili na ito kakagamit atong pagka-sharpener sa ila because usahay, ato rang kaugalingon ang atong kakakita. So, kung atong gamiton, kung unsa man ang mga butang ang angay na tuimon, kaya ang atong mga ginikanan, na wala pa na diya sa Ginoo, mga isun, pamilya, wala pa sa Ginoo, gikinanglan na ito, pasensya, pailog, kaya nun pa sa Bible, diba? Patient persuasion is powerful. So, importante dahil nga na magpailog po kita. Kinanglan po ginang pasensya. So, gamito na ito na para madala sila dili kay mahimot ang haid diya sa ilaha. Say kay dili man pa mahimong sharpener, kita may mahimong haid tinuod diya sa ilaha igsoon. So, as a sharpener sa kinabuhi sa uban para mamulda ang uban igsoon, gamito na to atong part. Amen. Dili ta magpakahilom. Dili ta mahadlong po correct. Dili ta magkulog-kulog. Kung nakita na ito nga sayop, para lang makagain ta sa ilahang belongingness na to, para lang makagain ta sa ilahang sa unsay benefit na pwede na ito makuha sa ila. But pwede mubarog ta, yun pa na, stand firm ta sa kung unsa man ang sakto sa mata sa Ginoo. Even it takes pain, or it takes nga, it's kanang i-misinterpret ta, tungod lang kay nag-correct ta igsuon. But para ma-perform nato atong pagka-sharpener, why not na dili nato nagawa to? Amen. As a sharpener, diligid sayo. Diligid sayo na sa sharpener. Sometimes, i-misinterpret kita sa tao. Usahay, imuod yun ang gautan. Imuod yun ang kanabitaw. Mairita sila nato igsuon. But, dili masayop si Lord na gamiton pa para sa uban. Ingon pa ng puthaw, mahait, pinaagi sa puthaw, ang tao usap makatuon, pinaagi sa lain ng tao.
Amen. Ipikay mo tapad. Be a sharpener to other people. Atong idugo atong mga mata, magapotak. Father, in the name of